Pwede talagang may kung ano dito. Mga pare, na ilagay na natin ang bitag para sa dambuhalang isda. Iiwan natin ito magdamag. Ang laki ng ating bitag, Diyos ko. Ayos yan. Patay na talaga siya. Diyos ko, nakikita mo bang parang chichlid siya? Kadiri. Ayun, may isda doon. Ano yon? Batang pagong? Oo. Tingnan mo pangil. At ngipin niya, creepy. May malaking isda roon, pufferfish. May kakaibang albino dito. Ano kaya yon? Grabe, may isda dito ngayon na sobrang bihira. Kakahuli lang namin ng isdang kumakain ng tao dito. Nakahuli tayo. Nakuha na. Kamusta BFP Nation? Welcome sa panibagong video. Magliligtas tayo ng mga isda mula sa abandonadong pool. Kung di nyo pa napanood ang first video, isa sa inyo, subscriber, ang nagpaalam tungkol dito. Sinabi niya sa akin na 1 taon na siyang naglalagay ng isda sa abandonadong pool na ito. Ginagawa niya yon dahil gusto niyang mag-alaga ng isda, gusto niya ng aquarium, pero wala siyang sapat na espasyo. Nakahanap siya ng abandonadong pool at ginawa itong sariling pond sa loob ng halos 1 taon. Narito tayo dahil nalaman niya na may bumili na ng bahay na ito at malapit na nila itong sirain ng tuluyan. Tayo ang may responsibilidad na pumunta rito, hulihin ang mga isda, iuwi, at iligtas sila bago mahuli lahat. Sa unang video, pumunta kami rito at naglagay kami ng bitag at napakaraming isda sa pool na ito. Tulad ng malalaking garami, arawana, at pulang buntot na hito. Marami rin kaming nahuli sa unang video. Pagkatapos ng video, tinanong ko siya kung ilan pa ang isda dito. Akala niya 10 lang ang nahuli, kahit marami na. Kaya makikita mong marami pang isda dito. Mga kaibigan, mahirap silang mahuli pero handa kami kaya nandito kami ngayong gabi. Marami kaming dalang lambat at bitag para mahuli at iligtas pa ang mas maraming isda. Tulad ng nakikita ninyo, mas malabo na ngayon ang tubig. Hindi ko alam kung bakit, siguro dahil naglambat tayo. Dahil dito, mas mahirap nang hanapin ng isda kaya baka kailangan tayong umasa sa mga bitag ngayong gabi. Nagdala kami ng 2 bitag para sa isda, katulad ng dati. Pero ngayon, inilabas na namin ang malalakas. Dala na namin ang dambuhalang bitag para sa isda dahil alam na natin na may malalaking isda dito. Tulad ng malalaking gurami, malalaking hito, at kung ano-ano pa. Yan ang nakakatuwa dito. Kasi pwedeng may kahit anong klase ng isda dito. Sinabi ng subscriber natin tungkol sa red-tailed hito, ako na ang bahalang manghuli at tuklasin ng ibang isda dito. Kaya may dala tayong 2 bitag ngayon, maliit at malaki. Lalagyan na natin ng pain at ilalagay itong malaking bitag. Diyan nagtatago yung malalaking isda, kaya painan na natin ang mga bitag at ilagay na sa pool. Ito na yung malaking bitag natin, mas malaki kaysa sa maliit na bitag. Tingnan nyo kung gaano ito kalaki. Mas maraming isda ang pwedeng mahuli o mas malalaking isda. Kaya sobrang excited ako. Tara, painan na natin to. May dala tayong mabahong tilapia. Ihahagis natin yan. Ang baho. Sigurado akong maaamoy ito ng lahat ng isdal at pupunta sila sa bitag. Sana nga, ayan na, ilalagay na natin. Noon, naglagay tayo ng bitag sa punong yon at marami tayong nahuling isda. Siguro kasi yun lang ang akala kong istruktura dito. Pero hindi ko napansin na may isa pa pala at nandito rin yon. Yung hagdan ng pool may maliliit na baitang sa ilalim ng tubig na parang mga ledge na pwedeng taguan ng isda. Sa tingin ko, perpekto ang lugar na ito para ilagay ang dambuhalang bitag sa isda. Ilagay na natin ito sa tubig. Ang laki talaga. Excited na akong makita ito mamaya. Ay, nakalimutan kong sabihin na iiwan natin ang mga bitag dito magdamag at sana marami tayong mahuli. Medyo nagmamadali tayo ngayon, mga tol. Sisirain na nila ang bahay na ito, di natin alam kung kailan. Kaya kailangan nating gawin ang lahat at makahuli ng mas maraming isda. Lalagyan na natin ng pain ang maliit na bitag para sa isda at ihahagis sa mababaw na parte. Sige mga tol, grabe. Ano yon? Yaks amueba ba yon? Mga tol, tingnan nyo ito. Grabe, ano yon? Isla ba yan o ano? Kadiri. Amueba talaga yan mga tol. Sa unang video, nabanggit ko na ang mga amueba na kumakain ng utak at madalas sa mga abandonadong pool tumira. Kapag kontaminadong tubig ay pumasok sa ilong, pwedeng makapasok ang amueba, kainin ng utak, at ikamatay mo. Hindi tayo pwedeng mahulog sa pool, hindi maganda yon, mga tol. Kaya mag-ingat tayo. Mamaya, may dala tayong tilapia, ihuhulog natin dito. Ayan na, nasa mababaw tayo, katapat ng bitag ng halimaw na isda. May mga hagdan din dito, at tiyak maraming isda. Kaya dito natin ilalagay ang pangalawang bitag. Ilalagay natin ito sa dulo. Ayos, sakto. Maganda ang pakiramdam ko sa mga bitag na to, mga tol. Ngayon,
Magsisimula na tayong mag-salnets dito. Nailagay na natin ang mga bitag ng isda. Sana habang nagsa-salnets tayo makahuli tayo ng isda. Mga tol, nagdala tayo ng 2 nets kasama ang bago nating lambat. Malalaki ang butas nito kaya malalaking isda lang ang mahuhuli, pero may dala rin tayong paboritong lambat ni nanay. Salamat kay nanay. Dahil dito, makakahuli tayo ng kahit anong laki ng isda. Sige mga tol, simulan na natin. Dito muna tayo sa lambat. Ay, may patay na isda. Ellen, malapit na. Ano yon? Hindi maganda yan mga tol. Nakakita tayo ng unang isda ngayong gabi. At patay na siya. Hindi ko pa nakita ang ganitong klase. Siguradong bagong patay siya kasi hindi gumagalaw kahit hindi mukhang patay. Iniisip ko kung bakit di siya nabuhay. Ang weird nun, mga tol. Malinaw na may pumapatay ng isda dito, kaya kailangan nating hulihin silang lahat agad. Tingnan nyo yung astig na pattern sa buntot niya. Mag-comment kayo kung alam nyo anong isda to. Ibabalik natin siya at maghuhuli pa tayo dito. Sana makakuha tayo ng buhay na isda. Kailangan mag-ingat. Tandaan nyo mga tol, baka may amoeba dito. Ay grabe, tingnan nyo ang tubig, tingnan nyo yan. Diyos ko, ang kadiri talaga. Yak, Diyos ko, hindi mo to maiimbento. May nakuha tayong isda sa unang lambat, parang maliit na hito. Sa tingin ko, hoplo catfish yan. Ang astig. Kagaya ng sinasabi ko mga tol, kailangan nating mag-ingat sa mga amoebang kumakain ng utak. Pwedeng magwisik ng tubig ang isda at mapasok ang ilong natin. O mahulog ako. Pero may nakuha na tayong unang isda ngayon. Ang bilis niyan mga tol. Kasama natin sila ngayon. Nagdala kami ng timba kasi nung huli. Malaking cooler ang dala namin at sobrang hirap buhatin pabalik. Kaya ngayon, mga timba na lang ang dala namin. Ilalagay natin mamaya ang mga isda doon. Ito ang unang keeper ngayong gabi, maliit na hoplo catfish. Ilalagay natin siya sa timba. Bumubuhos na ang ulan. Di maganda to at may sakit pa kami. Pareho kaming may sakit ni Helen, kaya sobrang saya namin. Maghihintay kami na tumila ang ulan at babalikan namin kayo kapag nanghuli na kami ulit. Sige mga kaibigan, tumila na ang ulan. 2 oras na ang lumipas. 1 segundo lang yon para sa inyo. Pero naghintay kami ng ilang oras para tumila ang ulan. Nandito ang lambat. Babalik kami at titingnan kung ano pa ang mahuhuli namin. Tingnan natin ang bitag. Tingnan natin kung may mga isda bang gumagalaw malapit dito. Diyos ko, nakita mo yon? Tingnan mo. Diyos ko, natutulog siya. Uy pare, parang chichlid ito. Gising na siya. Nahuli ko na siya. Tingnan nyo, may nahuli tayong chichlid. Nandito tayo sa tabi ng fish trap. Tinitingnan natin. At tila natutulog lang ang maliit na isda sa baitang. Sabi ko na sa inyo, guys, maganda yan. Pero hindi pala talaga maganda. Hindi siya nahuli sa fish trap kahit nandoon ito. Pero ayos lang. Nahuli pa rin natin, Midas chichlid yan. Parang red devil. Ang ganda at astig ng isda na iyan. Ilalagay natin siya sa timba guys. Ang daming gumagalaw at isda na lumalabas. Sige, sa keeper bucket na natin ilagay. Mataas ang tubig ngayon dahil sa ulan. Tingnan nyo ang dami ng ulan base sa timba. Pero ito, maliit na Midas chichlid o red devil ba ito? Papasok na? 2 na keeper natin guys. Tuloy tayo. Kung napanood nyo ang unang video, alam nyo ng maraming isda sa punong ito. Kaya ilulubog ko ang lambat dito at titingnan kung makakahuli ng isda. Ang ganda ng salok na yon. Tingnan nyo lahat ng yan. Yak, ang dumi naman yan. Sayang wala tayong nakuha doon. Ngayon, susubukan kong ilubog pa ng mas malalim ngayon. Oh, siguradong may isda sa ilalim ng punong yan. Yak, oo may nakuha tayong isda mga tol. Tingnan nyo, may laman. Ano kaya to? Hoplo catfish ulit, tingnan nyo. Medyo mas malaki to. Grabe teka, tingnan mo. May gumagalaw doon. Ano yon? Yak, ano ba yon? Parang, ay, isa na namang isda. Tingnan nyo to. Grabe mga tol. Isa na namang catfish o kung anumang hindi hopelo. Yan, mukhang Synodontis catfish yan. Ang astig niyan. Oh, relax lang pare. Grabe ang lupit. Tingnan nyo kung gaano ka astig. Diyos ko. Aray, ang tindi ng kagat niya. Tingnan nyo, dumugo ako. Grabe ang sakit. Aray. Kahit tinusok niya ako, ililigtas pa rin natin siya. Ang astig ng catfish na to, pare. Matindi ang tinik niya. Pwede ka bang magkaroon ng amoeba tulad nila? Magandang tanong yan, siguro. Pero tingnan nyo to, mga pare. May 4 tayong nakuha dyan. Grabe, ano yon sa gitna? Ano yon? Malakas ang tunog ng tubig pero wala akong makita. Kukunin ko na lang ang pool net at susubukang hulihin kung ano yon. May malaking isda na lumitaw kanina. Hindi ko alam kung ano yon, pero malaki talaga. Lumitaw ulit. Ano kaya yon? Parang di ko mahuhuli. Ang lalim pala. Yak! Dito sa baba may nararamdaman ako. Ano yon? Malaki yon ha? Mga tol, yak, grabe. Yak! Sobrang kadiri. May natamaan ako sa ilalim, malaki yon.
Tubig amoeba na siguro yon. Yak, wala talagang isda dyan, promise. May naramdaman talaga ako. Parang pagong ang pakiramdam ko. Seryoso. Ang ganda ng pang-scoop na to. Kadiri naman. Mga tol, tingnan nyo. Grabe Helen, may isda. May isda dyan mismo. Ano yon, Yak? Parang maliit na igat o kung anuman. Uy, wag mo akong pringgan. Ano yon? Ang baho sobra. Naamoy mo ba yon? Grabe, tingnan nyo tong hito. Mga tol, ibang klase ng hito to. Iba to eh. Ang astig, tingnan nyo. Nahuli na natin to dati. Di ko alam pangalan. Grabe, may kumagat sa buntot niya o kung anuman di dyan. Kita nyo, may nahuli tayong maliit na hito. Di ko alam totoong pangalan. Kaya kung alam nyo, comment lang sa baba. Nahuli na namin to dati at malaki talaga yan. Astig, tingnan nyo, ang dami nating nahuling isda. Ang astig. Sige mga tol, naglalakad kami sa paligid ng pool ngayon. Tingnan nyo tong kanto. Ang daming lumot at ang dumi tingnan. Sa tingin ko blue-green algae ito. Kung tama ako, delikado at napakalason yan. Kaya dapat talaga tayong mag-ingat dito. Grabe, may pagong! Tingnan nyo dito. Dito mismo. Kita nyo siya dito, ayan siya. Tingnan nyo. Diyos ko, batang pagong. Oo, tingnan nyo yan. Ayos, ang ganda niyan. Ayokong hawakan. Ayokong hawakan ang pagong ngayon. Tingnan nyo siya. Grabe, ang cute ng pagong na to. Ang astig nito mga pare. Sobrang liit pa niya, baby pa talaga. Ang pinakakaraniwang napupunta sa mga abandonadong pool ay mga maliliit na pagong. Pati malalaking pagong. Pumapasok sila, gumagapang o tumatalon. Tapos na-trap dahil di na makalabas. Baka dito siya ipinanganak o gumapang papasok at na-trap, alagaan at ililigtas natin siya. Ang cute at astig niya, mga pare. Marami pang pagong dito, kaya ilalagay natin ang bagong kaibigang pagong sa timba. Ang cute niya. Babalik na tayo sa lambat, mga pare. At tingnan natin kung ano mahahanap pa natin. Pero tingnan nyo muna, marami na tayong magandang huli sa timba, kaya tuloy pa rin tayo at tingnan kung ano pa mahahanap. Uy grabe, ayun sa hagdan kung nasaan yung pagong. Mga pare, tingnan nyo to, ang laki ng isda. Maraming isda dito sa mga hagdan, gustong gusto nila dito. Di ko rin alam kung bakit. Dahan-dahan lang. Nakuha ko siya, ay kadiri, nabalot pa siya ng maduming asul-berdeng lumot. Mga pare, tingnan nyo, grabe tingnan nyo, kadiri. May water bug dito sa loob. Kasama sa halo ang malaking green terror. Tingnan nyo kung gaano kaastig at kalaki ang chichlid na yan mga pare. Hindi pa ako nakakakita ng green terror na ganito kalaki. Tingnan nyo mga pare, ang ganda ng mukha niya. Ang daming kakaibang isda dito, astig. Ilalagay natin siya sa timba, siguradong di kasama ang water bug. Handa na, tingnan nyo. Gusto ko ipakita sa inyo mga pare. Yan ang water bug na lagi kong binabanggit. Hindi maganda pakiramdam pag nakagat ka niyan. Sige, sobrang lapit ng kuha, kita yung pangil at ngipin niya. Grabe ang lupit nun. Siguro ibabalik na lang natin siya doon. Ayos mga pare, dagdag na naman tayong astig na isda sa timba. Tingnan ang huli natin, may kaunti na tayo ng lahat. Pare, ilang isda ba nilagay ng subscriber nato sa pool? Ang lupit nun. Sinabi niya na 10 lang ang nahuli natin. Mahaba pa ang lalakbayin natin mga pare. Sana marami pa tayong mahuli sa fish traps. Pero ngayon, maglalamukos pa tayo at titingin ng mahuhuli. Sige, maglalamukos tayo dito sa kanto. May mga sanga, palaka, at istruktura para sa isda. Narinig mo yon? Sa tingin ko may makikita tayong nakuha. Kunin natin ang maliit na palmera dito. Baka may nakatago sa ilalim nito. Ibuhos natin dito. Grabe, ano yan? Wow, tingnan mo. Aray, ano bang meron sa mga hito ngayon at pinaikot nila ako? Isa na namang hito. Tinatawag silang Irwini catfish o kung anuman. Tingnan mo, nagwawala siya. Puro tinik mula ulo hanggang katawan. Pag nalock niya yan, hindi nagagalaw. Kita mo, naipit daliri ko sa ilalim. Tingnan mo, parang pwede kang maglaro ng maliit na ruleta dito kung mahuhuli ang daliri mo or hindi. Grabe, tingnan mo. Tong isa biglang lumabas sa putik. Grabe, may isa na namang chinodontas, mas malaki pa. Mga tol, anong meron sa mga hito ngayon? 2 bagong uri na naman. Dagdag na naman sa balde. 2 isda ulit ang nadagdag. Sinubukan naming maghanap ng isda, pero sobrang labo ng tubig. Medyo kita ko pa rin ang ilalim, pero totoo to. Tignan mo, may malaking isda doon, mukhang Oscar. Kuhanin natin siya. Bumababa siya malapit sa fish trap. Pwede nating hayaan siyang pumasok, pero mas okay sigurong salain na lang siya. Tara na pare, gumagalaw siya. Nahuli ba natin? Oo, tingnan mo. May Oscar tayo pare, ang laki ng albino Oscar na to. Uy, ingat sa ameba. Huwag mong lagyan ng tubig ilong ko. Tama na, kayo naman. Napansin lang namin yung malaking Oscar sa kabila ng pool.
Matandang isda na yon. Uy, napunta ba sa ilong mo? Sobrang lapit. Buti na lang, muntik na yon. Tignan nyo, ang ganda ng Oscar na iyan. Parang kamukha niya si Bruce. Pula ang kulay niya imbes na orange. Karaniwan orange ang makikita mo, pero itong isda na to, talagang pula ang kulay niya. Ang astig nun. Malaking Oscar yan, ilalagay natin siya sa timba, mga pare. Manghuhuli pa tayo, tapos babalik tayo pagkalipas ng ilang taon para tingnan ng bitag. Sumilip ako sa mas maliit at nakita kong maraming isda na. Kaya sobrang excited ako. Maglambat pa tayo at tingnan natin kung ano pa ang mahuhuli natin. Ano yon, Helen? Grabe, sa puno. Tignan nyo yon, kita nyo ba? Ano yon? Grabe, may kung ano sa puno nakikita ko. Siguradong isda yon. Nakuha ko ba mga pare? May itim na isda doon, parang igat. Sayang, bigla siyang nawala. Ang astig ng itsura niya. Sige tara na, baka pala rin tayo, baka mahuli natin siya. Oo, ano yon? Diyos ko, ano yon? Isang palamuti ng aquarium pala. Nilagay niya dito? Tignan mo. Pare, may laman to, hindi ako makapaniwala. Akala ko noong una ay isda siya. Parang palamuti lang ito sa aquarium ng isda mo. May pleko ka ba? Tignan mo, gusto niyang lumabas. Paano natin siya palabasin? Bahay niya to. Hindi ko alam paano siya ilalabas. Nasa loob talaga siya. Kailangan sigurong basagin to. Naipit yung pleko dito. Bristle nose yan. Kailangan talagang basagin to. Grabe, lumipad siya palabas. Ang astig nun mga pare. May nakuha tayong bristle nose pleko dito. Wow, may isa pang isda sa loob. Tignan nyo to. Grabe, isa pang hito mga pare. Ang tawag dito ay bumblebee catfish. Ayan na yung maliit na bristle nose pleko. Ang astig ng isdang to, tignan nyo. Tingnan nyo yung mga maliliit na tinik. Ang creepy. Tapos nakuha rin natin ang malaking bumblebee catfish. Idagdag sa timba. Halos bawat salok mo dito, may nahuhuli ka. Ganun karami ang isda sa pool na to. Tingnan natin kung ano pa ang mahuhuli natin. Oo nga pala, hindi pa natin na-try itong kanto na to. Wala. Oo nga, ang ganda ng salok na yon. Tingnan nyo. Grabe, wala talagang laman mga pare. Parang na-jinx ko sarili ko. Bumabagal na, ilang beses na tayong sumalok pero wala pa ring huli. Uy, may maliit na isda dito. Grabe, may nahuli akong isda. Ano kaya yan? Parang Texas cichlid yata o baka hybrid. Ang astig niyan. Ano yan, Helen? Ano ba yan? Grabe. Ano yon? Saan napunta? Nakita mo ba? Pufferfish ba yon? Seryoso, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano naging pufferfish yon. Nakita ko lang yung palikpik ng pufferfish. Sige mga tol, akala ko may nakita ako. Pero cichlid pala ang nakuha natin. Hindi ko alam ano yon, pero ang laki. Ano yon? May nakikita ka bang bagay sa ilalim? Uy, gumagalaw. Grabe, may isda ako nakikita. Tol, pwede ko ba itong mahuli? Grabe ah. Grabe pare. Isa itong pufferfish. Sumpa ako pare. Tignan mo yan. Grabe, ano to? Anong klaseng pufferfish to, mga tol? Mukhang freshwater pufferfish to. May nakita akong maliit na maitim na batik sa ilalim. Sabi ko nga, hindi ako nababaliw nung nakita ko yung pufferfish. Ang astig, tignan mo. Ano to? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nakahuli tayo ng pufferfish sa pool. Anong nangyayari? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nakahuli ako ng maliit, alam mo na. Yung figure 8 na pufferfish. Pero wala pang katulad nitong isa. Sige, ilagay natin siya sa timba. Grabe mga tol. Sobrang nakakabaliw to. Wala akong ideya na may ganito pala. Wala talaga akong alam kung ano to. Isa itong uri ng freshwater pufferfish. Mayroon ako sa bahay pero iba ang itsura niya sa nahuli natin. Sigurado akong marami pang ganitong pufferfish sa pool. May nakita ako sa hagdan, tapos habang naglalakad tayo, may nahuli ako. Pinakaastig ito sa lahat ng nahuli natin. Kalimutan na ang red-tailed catfish at arowana. Pufferfish talaga yan. O mga pare, dahil nakahuli tayo ng pufferfish, di pa rin ako makapaniwala na sinasabi ko yan. Mag-iisang lambat pa tayo, tapos titingnan natin ang mga bitag. Kung titingnan nyo sa may sasulok, may isa pang palm frog at madalas maraming isda sa ilalim nito. Oo, may dambuhalang isda. Grabe, tingnan nyo lahat ng maruruming bagay na to. Ang kadiri talaga. Sige, tingnan natin. Oo, tingnan nyo yung Texas cichlid. Ang ganda sobra. Tingnan nyo ang mga kulay ng isdang yan. Ayun pa, may isa pang malaking Salvini cichlid. Astig. Tingnan nyo ang mga kulay ng mga isdang to, mga tol. Ang kukulit ng mga cichlid dito. Ang daming isda at klase dito sa pool. Ilalagay na natin sa timba ang mga cichlid. Tapos, mga tol, sisimulan na nating tingnan ang fish trap. Di ako makapaghintay makita lahat ng nahuli natin. Ang dami na. Paikot-ikot gamit ang lambat. Excited na akong makita laman ng bitag.
Ilagay na natin sa timba. Ayan na mga tol. Grabe, di ako magsasawa dyan. Pufferfish, tignan nyo, parang nababaliw. Gusto ko malaman kung ano to. Tulungan nyo ako i-identify, paki-comment sa baba. Anong species ng pufferfish palom yan? Titingnan natin ang mga bitag, magsisimula tayo sa maliit. Tapos susunod natin yung malaki. Naglalagay tayo ng tubig sa bagong timba at titingnan ang maliit na fish trap. Excited ako mga tol. Subukan nating kunin ng lubid. Kanina may isda akong nakita, pero ngayon wala na. Sana hindi sila nakatakas, pero ayun, nandyan. Grabe. Oh, meron tayong isda. Ano yon? Ay, albino yon pare. May albino dito sa loob. Ang laki niyan. Ano kaya yon? Mga tol, tingnan nyo. Ang dami nating nahuli. Mukhang mabigat. Ano kayang nakuha natin pare? Grabe, loach ba yan? Tingnan nyo kung gaano kalaki ang albino dojo loach na to mga tol. Matagal na akong di nakakakuha ng ganito kalaki. Sige, ilalagay natin sa timba. Ang astig ng isda na to. Tingnan nyo, punong-puno ang bitag at may isa pa. Diyos ko, may dojo loach ulit. Grabe, Jack Dempsey yan. Ang ganda ng mga kulay. Ang ganda ng isdang yan. Marami tayong nahuli kaya bilisan natin. Tiger shovel nose yan, malaki rin. Dati nakahuli tayo nito gamit castnet. Siguro ito na pinakamalaki. Tingnan nyo ang laki ng tiger shovel nose na yan. Ang astig. Sige, sa timba na kayo. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaki. Grabe. Tingnan nyo yan. Ang dulas nila. Grabe, para silang maliliit na igat. Astig mga tol. Isa pang dambuhalang albino dojo loach. Mukhang yun na yun. Pero sisiguraduhin pa natin. Tingnan nyo to. May maliit na chichlid dito. Ano kaya yan? Hindi ko alam. Mga tol, mag-comment kayo sa baba kung alam nyo to. Ilalagay natin siya sa timba. Tapos na tayo mga tol. Sa unang fish trap na maliit, isipin nyo na lang ang nahuli sa mas malaki. Tingnan nyo, may astig na isda sa loob. Nakakakuha tayo ng malaking tiger shovel nose at dalawang malalaking dojo loach. Astig sila, ngayon lang ako nakakita ng ganito kalalaki. Ang lupit, mga tol. Malupit ang simula natin sa fish trap, ang dami nating nahuli. Pupunta na tayo ngayon sa malalim para tingnan ng monster fish trap. Sige, napuno na natin ang huling timba dito. Tama lang laki nito para sa anumang isda. Monster fish trap kasi ito kaya baka may malaking isda sa loob. Tara na mga tol, hilahin na natin at tingnan kung ano nahuli. Excited na ako. Sana may laman ito. Ay, ang bigat. May nahuli ba tayo? Wala pa akong nakikita. Naku, ay oo, ano yon? Diyos ko, may mga isda dito. Grabe, ang dami. Grabe, tingnan nyo to mga tol. Ano to? Diyos ko, ang daming astig na isda. Tingnan nyo yung Oscar. Ang ganda ng Oscar na yon. May paku na sobrang likot. Ano ba ito? Helen, Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Nakikita mo ba't na to? Goonch catfish ba ato? Sobrang likot ng paku. Kailangan natin siyang ilabas. Tatingin ko goonch catfish yan. Di ako makapaniwala. Kailangan nating magmadali. May maliit na paku. May maganda tayong maliit na jaguar chichlid. Ilalagay natin siya doon, mga tol. May napakabihirang isda dito ngayon. Hindi ako makapaniwala. Pero kailangan ilabas lahat ng ibang isda agad. Tingnan mo si Oscar. Paano nangyari yun? Hindi ko pa nakita ang ganyang kulay. Ang ganda. Pinakaastig na Oscar yan na nakita ko. Heto na ang huling isda. Goonch catfish. Sa tingin ko, tama ako. Tingnan nyo mga tol. Yan ay pating na kumakain ng tao. Sobrang lalaki ng mga isdang to at kilala silang kumakain ng tao sa India. Diyos ko, goonch yan. Hindi ako makapaniwala. Goonch catfish nga yan. Meron akong ganito. Gumawa kami ng video nung binili sila. Iba talaga ang itsura niya sa akin. Parang sobrang lapad niya, tapos ang haba niya talaga. Mas malaki pa to kaysa sa akin. Tignan mo yan. Grabe, tignan mo yung mga ngipin. Ang lupit talaga. Itong isda, mga tol, kilala sa pagkain ng tao sa India. Sa tingin ko, goonch catfish to. Kalimutan na ang pufferfish, ito na ang pinakaastig na isda. Kakakuha lang natin ng isdang kumakain ng tao. Nagwawala na siya ngayon. Grabe, hindi pa kasama si Oscar. Tignan mo, may pula at orange sa katawan niya. Hindi rin mura ang isdang to. Mga $300 ito mga tol. Kaya nag-iimpake na kami. Tinawagan ko pa yung subscriber ko at tinanong siya, ano bang nangyayari dito? Sabi niya, ito ay goonch. Pero hindi daw ito yung goonch na meron tayo. Hindi raw ito lumalaki ng hanggang 13 talampakan o gaano man kalaki. Ibang uri raw ito ng goonch na tinawag na crocodile goonch. Marahil dahil sa likas na kaliskis nilang kahawig ng buwaya. Alis na tayo, ilalagay natin sila sa timba. Tapos iuuwi natin lahat ng isda na to. Ilalagay natin sila sa mga pond ko, sa mga aquarium ko. Babalik tayo para sa susunod na bahagi. 3,
Halata sa abandonadong pool na maraming isda dito. Kung gusto nyong gamitin ko ulit ang malaking fish trap, sabihin nyo lang. Kita-kits mga tol, nakauwi na tayo at nakuha ang lahat ng isdang nailigtas mula sa abandonadong pool. Ilalagay natin sila sa mga pond at aquarium dito. At sisimulan natin dito sa mystery pond. Dito natin ilalagay halos lahat ng random na isda na mahuhuli natin. Yung mga hindi natin alam kung ano sila, alam mo na, mga misteryosong isda. Nilagay natin sila dito at mula sa abandonadong pool, marami tayong nahuling ganito. Tingnan mo yung balde na pununo ng isda. Kukuha tayo ng ilan dito. Ayan na ang mga isda. Grabe, tingnan mo ito, tingnan mo yung mga hito. Grabe ang astig. Ayan na sila. Kita-kits mga tol. At ang huling ilalagay natin sa mystery pond ngayong gabi, mga tol, ay itong maliit na pagong. Ilalagay lang natin siya dito. Naglalakad-lakad siya. Ay, hindi pala maganda yung ideya na yun. Pasensya na tol, ilalagay na lang kita sa tubig dito. Ang cute niya, mga tol. Ikomento nyo ang pangalan ng bago nating pagong. Nandito tayo sa Oscar Army. Idadagdag natin ang ilan sa mga malalaking isda na nasagip natin dito sa pond. Ang dami nating astig na isda dito. Meron tayong mga cool na hito, kasama na yung malalaking redtail. Marami tayong South American cichlids. Tignan nyo yung mga Oscar. Laki na ni Nemo. Lumaki na si Nemo. Di na siya kasya sa ilalim ng troso. Pare, di ka kasya dyan. Ay, kaya pala niya. May magagandang Oscar na magiging dagdag sa Oscar Army. Kasama ito. Handa na rin siyang lumipat. Grabe ang astig ng Oscar na yon. Nakuha na natin yung isa, tapos may isa pa dito. Ito paborito ko. Tingnan mo yung pula at orange. Pare, welcome sa Oscar Army. Meron din tayong mga astig na South American cichlids. Kasama na ang green tear at si Jack Dempsey. Malalaki talaga ang mga to. Kaya perfect silang isda para sa Oscar Army. Ayan na sila, astig. Para sa malalaking albino dojo loaches, ilalagay natin sa mini pond. Naku pare, saan ka pupunta? Ayan na siya. Grabe, ayan na. Ang liit. Mas maliit yon, tingnan mo. Ang laki niya. Sobrang lupit. Mga tol, ang ganda dito. Anong tingin mo pare? Sige, dito na tayo mga tol. May mga isda tayo. Maliit na paku, tiger, shovel nose at jaguar. Di ko lang alam saan ilalagay. Ilalagay muna natin sila dito sa pond samantala habang naghahanap tayo ng bagong tirahan. Sige, may kakaibang freshwater pufferfish at goonch catfish tayo. At may perfect na tirahan ako para dito. Yung pufferfish ilalagay natin sa bagong pond na ginawa natin kamakailan. Puro maliliit lang na platies, mollies at bait fish dito. Kaya dito muna ang pufferfish. Pansamantala lang ito hanggat malaman natin kung ano siya. Tignan nyo kung gaano siya kaganda. Kita mo lahat ng maliliit na isda. Bilhin mo siya. Kung alam nyo anong pufferfish yan, sabihin nyo rin kung agresibo siya at anong pwede kong gawin sa kanila. Sa ngayon, dito muna siya. Sigurado akong okay siya rito. Mga tol, nandito na ang malaking goonch catfish. Ang buwayang goonch catfish. Di ko alam na may ganito pala. Ilalagay natin siya sa aquarium dito sa fish room. Nandito na tayo ngayon mga tol. Maraming astig na bagay sa ibang aquarium na di pa pwedeng ipakita pero ito, pwede naming ipakita. Tingnan nyo ang firewood catfish. Nilipat namin dito at ang ganda ng lagay niya. Kinakagat niya damit ko. Bitawan mo tol. Ito ang aquarium para sa crocodile goonch. Ang astig niya. Gusto ko siyang isama sa iba ko pang goonch. Pero di ko alam kung mag-aaway sila. Pakiramdam ko mag-aaway sila. Mag-iingat tayo, ilalagay natin siya dito sa aquarium na to. Ayan na siya, grabe. Ang astig tingnan. Mas malaki talaga siya sa akin, siguro mga 12-35 sentimetro. Ang laki niya. Ito ay isang freshwater pufferfish na nahuli namin kamakailan lang. Pero kung mapapansin nyo, ibang-iba ang itsura niya kumpara sa nahuli natin ngayon. Misteryo talaga ito. Tulungan nyo akong makilala ito. May bago tayong goonch sa team sa pamilya, isang crocodile goonch mga tol. Sobrang wild ng araw na to. May mga kakaibang bagay kaming nahuli sa abandonadong pool. Kung gusto nyo ng part 3, mag-like at mag-subscribe lang kayo. Kita-kits sa susunod. Peace out!